Well, Priscille. Thank you very much for tuning in. So, thank you so much everyone for tuning in and sharing your greetings with us. Your enthusiasm and active participation truly bring more life to this event. And now, the moment we have all been eagerly waiting for has arrived. It is time to introduce our distinguished resource speaker for today. We are truly privileged to have with us an individual who is not only an expert in the field, but also a dedicated champion for continuous learning and educational excellence. She is an assistant professor at Philippine Normal University, Manila, an early childhood education project creator and author for REX Education. She supervises practice teachers and field study students and collaborates with DepEd and NAIA on teacher career progression and professional development. Nina is an active member of organizations like PATEF Update, ARNEC, and RAP, and volunteers for children's education programs in Tondo, Manila. She previously held various teaching and administrative roles, including preschool team leader and curriculum head, and earned her bachelor's in kindergarten education at St. Joseph's College and master's in early childhood education at PNU Manila. Currently pursuing a PhD in curriculum and instruction, her research focuses on curriculum governance, global citizenship education, and early childhood education. Nina is the recipient of several teaching awards, including Outstanding Faculty Honors. Without further ado, let us all welcome our speaker who will be sharing her valuable insights with us. Let us give a virtual round of applause for Dr. Marcia Nina C. Salvador as we dive into today's session. Thank you very much for the kind introduction. Maaari bang humingi ng thumbs up o heart react kung ako'y naririnig at nakikita mula sa ating FB attendees. Ayan, mga kaguro. Magandang araw sa ating lahat. Una sa lahat ay nais kong magpasalamat sa DepEd, NAIA at PNU sa paanyaya at oportunidad upang makapagbahagi at makasama kayong lahat. Ngayong araw ay matututo tayo sa bawat isa tungkol sa paksang. Next slide please. Ayan, nakita ko ng heart react. Salamat. So, naririnig ako ng mabuti at nakikita na ng slide. Maraming salamat sa confirmation. So, ang ating topic ngayon ay Making Learning through Explicit Teaching and Translanguaging. Muli ako ay si Marcia Nina C. Salvador o Teacher Nina mula sa Philippine Normal University. Bago tayo magsimula sa ating topic, nais ko muna na tayo ay magkumustahan. Sa mga kurso at sa klase na aking tinuturuan, dito rin kami nagsisimula. So maganda rin na may check-in question tayo upang malaman kung kamusta ang bawat isa. So sa ating kumustahan, nais kong anyayahan ng bawat isa na itype sa ating comment section, sa ating FB Live, kung ano ang kulay na sumisimbolo sa iyong araw. Maaaring gamitin anumang wika o dialect na nais niyong gamitin na kayo ay komportable. Ayan, nakakita na ako. Maraming salamat. Mayroon daw nararamdaman ay blue. Meron ding white. Maraming salamat sa tugon. Dilaw. Ano pa kaya ang nararamdaman? Iba naman ay pula. Nakakita ako na pula din. Violet po. Ayan. Ano pa kaya? Tignan natin. Yellow, because yellow is the color of joy and celebration. Maraming salamat sa pagbabahagi. Ayan. Kung tumingin pa tayo ng dalawang pagsagot, meron din sky blue at pink. And feel free also to type your answers pa rin. Maraming salamat sa active participation sa unang tanong. Ngayon ay tutungo tayo sa ikalawang tanong. Saan ang iyong lokasyon? So ako interested, nasaan kaya ang bawat isang muli sa ating FB Live, nakakatuwa, nakikita natin, no? Kayo ay bumabati ng good morning o magandang araw at sinasabi ninyo ang inyong lokasyon. So may mga nakita na ako. Ngunit ngayon, tingnan natin, ayan, meron daw na nasa Palawan.
Sa Batangas City rin. Isabel Leyte, meron din. Sa SDO Samar. Ayan, meron din sa Puerto Princesa. Nakakatuwa namang malaman no, na nasa iba't iba tayong parte ng ating bansa. At muli, welcome sa ating masterclass. Ngayon ay tutungo tayo sa susunod na kumustahan natin na tanong. Ngayon naman ay nais kong malaman ano ang wika o dialect na ginagamit sa inyong lugar. Maaaring i-type ang ating tugon sa ating comment section o chat box. Bisaya, okay. Tagalog, meron din na. Ang tugon ay Tagalog, Hiligaynon. Waray-waray. Meron, okay, Hiligaynon muli ang nagbigay ng tugon. Kapampangan. Ayan, meron din noon. Nakakatuwa iba't ibang mga dialect, mga kaguro natin. Dito sa ating masterclass. Okay? Yung datos na binigay ninyo ay mahalagang topic na explicit speech ng translanguage. Gaya ninyo, ang ating mga mag-aaral ay may iba't ibang kulay, may iba't ibang lokasyon, at iba't ibang danas. At meron din iba't ibang wika o dialect na mas naiintindihan nila. So kapag sa simula ng ating klase, sa start of the school year, o panuruan at nalaman natin ito, no, ang mahalagang impormasyon sa kanila, ito ay maaaring maging tulay upang mas matulungan natin kung ano man ang kakayanan nila sa pagpasok nila ng panuruan at paano natin sila magagabayan pa. Next slide, please. For the session objectives, allow me to present. First, we aim to define translanguaging practices, analyze the experiences on translanguaging in international and local context. Alam natin sa matatag curriculum na nais natin na maging on par with the national and international standards. Ganyan din, hindi sa kaalaman na meron din tayo no, ng mga for improvement gaya ng sa EDCOM 2 report, gaya ng sa literacy learning. Ngunit ito ay napakaganda na avenue, professional development na ginawa ng DepEd at NIAP na masterclass upang mas pagbutihin pa natin at matuto sa bawat isa ng kung ano man ang mga strengths o ano yung nakikita natin for improvement pa sa teaching practices at laging may silver lining na maaari pa natin pagbutihan ang ating kalidad na magkaroon ng isang inklusibo at relevant na education para sa lahat ng mag-aaral. Ngayon, meron din tayong explore and describe the implications of translanguaging to learners. Dito ay titignan natin ang iba't ibang pananaliksik o iba't ibang karanasan na ginamit na ang translanguaging for explicit teaching din and learning mula sa ating bansa, yun din sa ibang bansa upang kung ano man ang mga best practices o mga naging strengths ay maaari din natin tignan kung maaari natin i-benchmark at tignan sa ating konteksto. So mahalaga rin yan, no? Gaya ng tinanong ko, nasaan tayo, iba-iba ang kontekstualisasyon o lokalisasyon base sa ating danas o kung nasan tayong lugar. Okay, next slide please. Ayan, para sa flow ng ating session ngayon, meron tayong una. Maraming salamat. Natutuwa ako sa inyong aktibong partisipasyon sa ating kumustahan at nakilala ko rin ang kayong mga kaguro na kasama natin sa Masterclass in English 1. And I will also present the guide question. So I highly encourage din, gaya na nagbigay sa atin na housekeeping rules kanina, na tayo po ay mag-take down notes o maaari din mag-screenshot. I am allowing po the slide decks na mag-screenshot kayo bilang gabay ninyo sapagkat gagamitin po natin sa mga activities din. Mamaya, inaanyayahan din na gaya na sinabi na aktibo tayo na magpa-participate at para rin sa output ninyo, gaya na nabanggit, meron din kayong reference. Okay? And meron po tayong guessing game. And then, the matatag
curriculum and article analysis, video analysis, translanguaging chart. Sa translanguaging chart, dahil nabanggit ko, ako ay hindi lamang magbibigay o magbibigay sa inyo ng kaalaman, ngunit nais kong matuto sa inyong mga danas, sa experiences ninyo, sabay tayo matututo sa masterclass. At ang 3-2-1 activity. So, binigay ko na ito ngayon para meron kayong guide. Mamaya ay hihingin ko rin ang partisipasyon ninyo para sa ating wrap-up o 3-2-1. So, ang 3 is yung tatlo na mga natutunan ninyo ngayong araw. So, maaari na lang ilista ngayon para habang tayo ay nasa session ng ating masterclass ay maaari nyo lang ilista. Tatlo na natutunan ngayong araw, dalawa na naging interesado kayo or 2 things that you found interesting at isang question in mind. So dahil sa klase, maganda rin itong wrap-up activity na kahit na tayo nagklase na, ay hinahayaan natin yung critical reflection din ng ating mga mag-aaral. Lalo na ang question, no, how they can also think more about the topic. Ay ito ay naka-ankla rin sa critical thinking or para sa kanilang higher order thinking skills. Okay? Susunod na slide. Okay, for the guide question, so muli maaari kayo mag-take down notes kung saan kayo komportable o maaari yung screenshot with my permission din ang slide deck. So first, ito po yung sasagutin natin. Hindi lamang ako ang magbabahagi dahil na nabanggit ko at nais ko rin matuto sa inyo. So sana sa session na to, ito'y malayang talakayan, tayo magbahagi no, ng ating mga karanasan para matuto sa bawat isa. So first, what is translanguaging? What is your personal experience, if any, in using translanguaging in class? So sa puntong ito ay pinipresent ako ng guide questions sa mga gabay na tanong, ay maaari nyo na, no, naisipin habang tayo ay nasa session kung ano mga kasagutan para mamaya ay ready na sa ating pagbabahagi rin sa comment section. Okay, at yung tatlo ay how does translanguaging affect the learning of students? Ito ay gagawin natin mamaya sa translanguaging chart. So nais ko lang malaman dito sa guide question 3 o gabay na tanong, ikatlo, kung ano ang inyong mga experience, kung kayo ba ay nakasubok na rin ng translanguaging practices, ano ba ang naging epekto sa mga students, no, yung before masterclass, tapos titingnan ko rin na sa mga ibabahagi ko rin sa inyo na resources at sa ating session na kung ano yung nais ninyo na subukan din, no, sa ating klase matapos ng masterclass at kung sino, yun din yung nasa translanguaging chart natin mamaya, sino kaya ang mga maaari nyo na maging partners dahil sa ating quest sa better or inclusive quality education, there are key players and stakeholders that we can partner with. So again, the note is kindly take down notes during the session or you may also take screenshots, no? Kung dito kayo mas komportable kayo. Next slide, please. Ayan. For our introduction or panimula, ito sinasabi daw, no, base sa pananaliksik na first little subsequent